din! Welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman po sa vlog natin for today, nalalapit na or paparating na yung Chinese New Year. So ito naman yung isang festival or event na inaabangan din ng karamihan sa atin. Kaya naman nag-prepare tayo ng mga houseplants or ng mga halaman na pwede nating i-prepare or yung sinasabi nilang lucky for the year or for the Chinese New Year. At syempre, bago tayo magpunta sa ating topic, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden na andi dito po sa screen yung aming complete address. So unahin na natin sa ating listahan na lucky houseplants or dapat mong i-prepare sa parating na Chinese New Year ay itong tinatawag na adenium. Ito palang adenium ay talagang symbol ng wealth sa Chinese culture. Kaya ngayong taon kasama siya or kahit dati pa, pero ngayong taon isa siya sa kasama sa mga lucky houseplants na maaaring mag-bring ng fortune daw at ng wealth sa inyo sa darating na taon. And itong mga adenium kasi, ito ay kung mapapansin niyo, meron pala siyang makakapal o yung matataba niyang ugat, which is yun daw yung swerte or yung panggagalingan ng swerte sa halaman na to at hindi yung bulaklak, hindi yung parang specific siya na yung ugat, yun yung magdadala ng swerte. Kaya kasama itong halaman to sa listahan natin. Itong adenium kasi, kilala din siya sa isang tawag pa na desert rose. Yung desert, kasi kagaling siya sa mga Middle East, sa Africa, and kaya itong halaman na to, matibay talaga siya sa init. Dahil yung pinanggalingan niya is talagang desyerto. Kaya naaayon or natatama lamang siya na tawagin na desert rose. Pero hindi siya, yung rose dito sa pangalan niya, hindi siya nabibilang dun sa hindi siya nabibilang sa family ng mga rosas. Nabibilang siya sa mga family ng mga alamandas na varieties at hindi sa rose. So yun, kaya lang siya siguro or kaya nasamahan ng rose dun sa desert rose o yung pangalan ng adenium is because yung flower niya. And isa pa nga pala, yung kulay na pula at saka pink ay isa din kasi sa kulay ng bulaklak ng adenium, may isa rin daw sa swerte ngayong Chinese New Year. Kaya tamang-tama kung halimbawa maghahanap kayo or naghahanap kayo ng halaman na mabulaklak, isa ito. At saka isa pa, ito yung isa din sa mga kasama sa listahan natin sa mga houseplants na hindi mo basta-basta kayang patayin dahil nga matibay itong halaman na to. And may mga landscape kami, may mga projects kami na nare-request talaga to sa landscape dahil unang-una, kapag ka ito ay naalagaan mo na maganda at napabulaklak mo, ang ganda nito sa bakuran talaga. So, yun. It's either ito, wala namang specific na pwede din sa loob ng bahay at pwede rin naman na isama natin or nasa bakuran natin. And ang susunod sa listahan natin, ito, bago tong halaman na to, hindi pa rin natin siya na isama dun sa mga previous natin na ginawang vlog regarding sa mga ganitong topic. So, ito yung tinatawag natin na eucalyptus. Siyempre, kasi ang eucalyptus naman, kadalasan yan, puno siya, or ito yung number 1 na pakain sa mga koalas. Pero halimbawa, kung may mabibili tayo na mga maliliit, pwede natin siyang ipang-display sa loob ng bahay natin. Kasi isa nga siya, or kabilang siya doon sa lucky houseplants for Chinese New Year. And ang maganda mo dito sa eucalyptus is, napakabango niya. Yun yung mo kagad sa kanya, parang fresh scent or yung minty na amoy na tamang-tama or maganda sa loob ng bahay natin. And yung characteristic na ito ng eucalyptus, which is yung amoy niya, yung mabangong amoy niya, yung scent na ibinibigay niya sa atin, di ba nakaka-relax kapag nakakaamoy tayo ng ganito. So, ito daw ay nagsisimbolize or associated sa fresh start at saka sa cleanliness. Kaya ito nabibilang or kasama dito sa ating listahan. And ang eucalyptus pala, isa rin magandang air purifier. Kaya tamang-tama, bukod sa mabango na sa loob, yun nga, air purifier pa siya. At saka isa pa, marami din palang medicinal properties etong eucalyptus. So, win-win situation. Kung halimbawa man, hindi ka masyadong naniniwala sa mga feng shui or sa mga lucky house plants, pwede pa rin natin itong isama. Kung mahilig ka naman sa halaman, pwede natin itong isama
sa mga halaman na pwede nating ilagay sa loob ng ating bahay. Ang susunod sa listahan natin and bago din sa ating listahan ay ito namang tinatawag natin na golden photos. So dito, ito, nung mga nakaraan, hindi siya kasama sa mga listahan na nagawa natin. This year, kasama siya. Ito specific sa tingin ko na dapat golden photos and hindi lang yung kahit na anong varieties ng photos. Ito daw kasi mga golden photos ay nagdadala ng good luck at saka ng money sa kung sino man yung mag-aalaga ng halaman na ito. And yung golden photos, mas madali siyang hanapin, mas common siya, mas mura din pati. Kung ikukumpara natin dun sa mga counterparts niya or sa ibang family or ibang variety ng family niya, which is yung mga Manjula, yung Photos Enjoy, madali kang makakakita or makakabili ng golden photos. Ang isa pa kasi, sa ibang bansa kasi, sa ibang lugar kasi, ang isa pang tawag dito ay money plant. So yun, it's either money plant, devil's ivy, water plant, yun yung mga tawag. Kilala lang siya sa atin dito na yun nga, yung tinatawag siyang photos or golden photos. Pero sa ibang lugar yun, mas kilala siya sa tawag na devil's ivy at saka money plant. And yun nga daw, yung kaya siya swerte, kaya nire-represent niya naman yung money is because yung kulay ng kanyang dahon, which is yung golden, tapos yung circular or medyo round shape ng dahon niya, tapos yung color gold niya ay nire-represent niya yung mga coins. Kaya kasama siya sa halaman na dapat meron ka ngayong Chinese New Year. Ang isa mo pa, maganda mo dito sa golden photos, madali siyang alagaan. And madami kang pwedeng gawin sa kanya. Pwedeng yung sakto lang, yung panglagay lang sapat kasi mabilis tong kumapal eh. So pwede namang kung gusto mo, pahabain mo siya para mag-trail o kaya naman ay pataas siya. So depende na lang sa inyo kung ano yung mas prefer ninyong pag-aalaga dito sa golden photos. And ang susunod sa ating listahan, pagka sinabing Chinese New Year, ayan, meron tayo laging mga bagong entries, pero hindi nawawala dyan yung mga dati na nating entry, and ang isa dyan ay yung tinatawag natin na jade plant. Ito, every year na lang talaga kasama siya. Yung Lucky for the Year 2024, yung Chinese New Year, hindi nawawala yung jade plant. Kasi ito nga ay maganda pagdating sa wealth at saka sa negosyo, kaya lagi siyang kasama. And before, dun sa mga nakaraang topic natin, pinakamaganda siyang pangregalo kung halimbawa may mga kaibigan kayo na nag-aari or na may mga businesses kasi dinidisplay to, or ito ay magandang pangregalo dahil masuswertehin daw yung negosyo ng reregaluhan mo kung etong halaman na to yung ibibigay mo sa kanya para doon sa mga negosyo niya. And ang isa pa, madali siyang alagaan, madali siyang hanapin. So, ang pinaka na lang dito, trick nito ay yung pagdidilig. Kasi dito, ito yung pinakakalaban ng jade plant. And dito, wala namang size kung ano. Yun yung maganda mo dito. Kung halimbawa, sabihin mo ng small lang yung business ng kaibigan mo. And kahit sa'yo, kahit sa bahay mo, pwede kang merong maliit nito at saka meron din namang malaki nito. So, depende sa size na magugustuhan mo. Pero jade plant yung isa sa kasama sa listahan na to. And ang susunod sa ating listahan ay ito namang tinatawag natin na lavender. So, ang lavender more on may pagka-herb siya. Kaya bago rin to sa ating listahan. Hindi siya yung typical na houseplants. Pero ang maganda mo sa lavender kasi yung scent niya. Diba? Katulad ng eucalyptus na meron na tayo dito sa ating listahan. Ito namang lavender, mabango din kasi talaga to eh. Kapag meron ka nito sa loob ng bahay mo, yung mga visitors mo, kapag pumasok siya, talagang ano yan, maaamoy kagad nila yung eucalyptus at saka yung lavender. Maamoy talaga kagad nila yung halimuyak ng halamang ito. And ito kasi, maganda mo pala sa lavender. Hindi naman to sinasabi na sa kitchen mo siya i-display or what. Kasi, unang-una, maganda rin pala or nakakatulong to para makapagpahimbing ng tulog. So, yun. Siguro most probably pwede nating ilagay sa area na kung saan pwede tayong halimbawa nagnanap tayo or kaya sa loob ng kwarto natin. At saka nakakapag-calm daw pala siya, nakakapagpa-relax itong lavender. Puro dahil na rin yun doon sa sa amoy. Kung halimbawa nakakaamoy ka ng mabango na scent sa loob ng bahay mo, nare-relax ka. Kaya nauso din yung mga essential oil eh, 'di ba? Yung mga air purifier talaga na lavender pa nga yung inilalagay natin na oil para maglabas ng scent sa loob ng bahay natin. Kasi nga yun yung nakaka-relax. Eh ano pa, lalo na kung halimbawa natural yung gagamitin natin. At the same time,
nagagamit natin siya sa ibang bagay pa. Yan ang susunod naman sa ating listahan ay ito na ating spot ilalagay. Kasi pagka hindi natin siya inilagay sa, or pagka nilagay natin siya sa madilim, matatanggal yung variegation ng halaman na to. Magre-revert siya sa color green. Kaya kung gusto nating ma-maintain, dapat sa mas maliwanag na part ng bahay natin siya ilalagay. Pero wag natin siyang ibibilad naman o yung tinatamaan ng direct sunlight kasi papangit, naninilaw, nasusunog yung dahon ng variegated peace lily kapag ka matagal o sobra yung init na tatanggap niya. Ang susunod naman sa ating listahan ay itong tinatawag naman na Lucky Bamboo. Pag sinabi mong feng shui, andyan lagi si Lucky Bamboo. So si Lucky Bamboo hindi pwedeng mawala. Ang maganda mo dito, may mga tayo, parang kabavlog lang yata natin lately ng Lucky Bamboo. And yung Lucky Bamboo kasi, nagdadala ng prosperity. Yun naman yung kaakibat nitong halaman na to. And dito kasi, pwede mo siyang paglaruan dahil it depends or dumidepende sa number of stalks. Kung hindi niyo pa alam yan, may vlog tayo about dyan, yung explanation nito. Dumidepende sa stocks kung ano yung halimbawa tina-target mo. Yung health, yung fortune, yung love, yung para sa family, yung prosperity. Kumbaga depende yan sa stocks, di ba? Ang Lucky Bamboo naman kasi is stock siya. So kung gaano kadami yung stocks na inaalagaan mo or na meron ka is yun yung parang gusto mong makuha or yun yung tina-target mo. Ang kailangan lang na i-avoid sa Lucky Bamboo ng number of stalks ay yung 4 number of stalks. Yung number 4 sa feng shui or sa Chinese is may malas yata at nagre-represent sa death. Kaya yun yung iniiwasan kapag halimbawa magke-create ka ng combination or number of stalks sa mga Lucky Bamboo. Pero the rest yan, 1 to 20 yata yan. Iba't iba yung meaning. And kung hindi nyo pa alam, pwede nating balikan or pwede nyo panoorin yung vlog natin about dito sa number of stalks ng Lucky Bamboo. Ang susunod sa ating listahan ay yung tinatawag naman natin na orchids. So ito, based doon sa mga previous comment natin or sa previous vlog ko, marami yung nagko-comment about sa kung pwede ba to sa orchids, kung ano. So alam ko sa mga subscribers and viewers natin na marami sa inyo yung may alagang orchid. Ito, yung orchid, specifically yung Vanda, ay lucky daw for this coming Chinese New Year. Ang dinadala naman daw nito na positive sa ating pamamahay is yung para sa love,
sa good luck, at saka sa fortune. So, yun yung tatlong yan. And ito, yun nga, parang naging specific siya na Vanda. Pero kahit anong variety, may pwede naman. Karaniwang kasi na makikita natin dito sa natin. May mga ordinary orchids tayo, yung pang matagalan na, yung nilalagay natin sa bunot or sa mga tuod. Pero yung most common, yan, Vanda, at saka yung Phalaenopsis. Ito yung pinaka-common nating makikita sa garden. At saka ang ganda kasi nito, nakakadagdag ganda talaga siya sa natin, sa loob ng bahay natin. Sa office, lalo na halimbawa sa office, sa living room. Kasi pagka i-display mo yan, even sa dining table or sa center table natin, kapag inilagay mo siya talagang dahil dun sa bulaklak ng orchids natin, napakaganda. Kaya mabenta hanggang ngayon yung mga Phalaenopsis eh. Tsaka isa pa, dito, sa mga ganitong klase, sa mga orchids, tatagal yung bloom o yung bulaklak niya for 6 months. And huwag kayong mag-alala kasi mapapansin yan, after 6 months, manlalagas, unti-unting matatanggal yung dahon, yung bulaklak ng orchids. Pero hindi pa yan mamamatay. Bibilang lang tayo, kailangan lang natin yung ikat, and then bibilang lang tayo ng ilang weeks, ng ilang buwan, at sisibol na ulit yung panibagong bulaklak niya. Kaya yun lang, ang kagandahan mo nga sa kanya, naglalast yung bulaklak niya. Kaya kahit abutin siya ng matagal dyan, ng months dyan sa pwesto niya, hindi basta-basta mag-fade yan or hindi ka basta-basta manghihinayang. Medyo may kamahalan kasi around, magkano ba? May nabibili tayong mura na mga, kasi may orchids na halagang 100, 150, meron din namang yung mga Phalaenopsis kasi ang presyo niyan around 800 to or more. So, ganun. So, pero sulit naman kasi nga, minsan, di ba, yung naman talaga natin, yung ang binibili naman natin sa halaman is yung ganda niya. So, ibig sabihin, kung tumagal lang 6 months yung Phalaenopsis mo, sobrang sulit na yung binayad mo. Kahit medyo may presyo siya. At saka yun nga, katulad na sinabi ko, meron namang mabulaklak rin na orchids na mura. Ang susunod sa listahan natin, ito, bago rin sa ating listahan. Although parang meron na rin to before, pero ngayon nagbabalik siya. Ito yung ating snake plants. Pagdating sa snake plants, walang kahit na anong variety yung meron tayo. And syempre, karamihan sa atin, malamang merong snake plants. Kahit pa yung sasabihin mong dwarf or nag-iisang snake plants, hindi mawawala. Katulad ng peace lily, ang peace lily or ang snake plants ay parang lumaki na rin or part na rin ng culture natin. Napakatagal na ng snake plants dito sa atin hanggang ngayon. Simula noon hanggang ngayon, hanggang naging uso, hanggang naging popular ang mga houseplants, mas lalo lang dumami yung varieties na pwede nating pagpilian pagdating dito sa mga snake plants. Kaya, yun, pagdating dito, napakadaling alagaan. Kung naghahanap ka ng mga, kung halimbawa, naniniwala ka sa feng shui, gusto mo ng halaman na gusto mong sumunod sa Chinese New Year at gusto mo ng halaman na madaling alagaan kasi sabihin na nating medyo limited lang yung oras mo, medyo strict yung schedule mo, naghahanap ka ng mga halaman na easy to take care. So, yung nasa listahan natin is itong snake plants at saka yung peace lily. So, sila madali. Even yung lucky bamboo. Kasi ang lucky bamboo, ilagay mo lang kahit naka-water propagate yung mga yan, mabubuhay yan. Masasabi ko na talagang halos no maintenance at all. Kasi, di ba, ang halaman, ang kailangan yan tubig. So, kailangan didiligin mo. Paano pagka naka-water propagate? Even yung snake plants, pwede nating i-water propagate yung mga yan. And magta-thrive yung mga yan. So, mga indestructible na mga halaman yung naandi dito. So, pili na lang kayo kung kayo yung marami naman kayong time para mag-alaga ng mga halaman natin. So, nandito sa listahan. Merong medyo crucial alagaan. At kung halimbawa, less lang or sabihin natin strict yung schedule ninyong sinusunod, meron din tayo mga low maintenance na halaman dito at isang tong snake plant. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.